Sa video natin ngayon ay kikwento ko sa inyo ang thriller crime noong 2014 na pinamagatang Girl House. Ang main character na si Kylie ay pumasok sa Girl House residence kung saan dito siya nagbebenta ng kanyang katawan sa online para magkaroon siya ng pera. Masaya naman siya sa kanyang ginagawa pero na-obsessed sa kanya ang isa niyang customer at ito ang ginawa sa kanya. Nagsimula ang movie noong 1988 kung saan pinakita ang dalawang babae na hinahabol ang matabang lalaki na tinatawag nilang Loverboy. Binuli ito ng dalawang babae at inutusan na ipakita ang kanyang ari pero pinagtawanan siya ng dalawa dahil sa liit nito. Dahil dito ay inabangan niya ang isang babae para gumanti dito. Itinapon din niya ang bike nito sa tulay at ganun din ang ginawa sa babae para magmukhang aksidente lang ang nangyari. Balik sa present day ay kinakausap ni Liz ang kaibigan niyang si Kylie dahil ayaw nito sa desisyon ni Kylie na ipagbenta ang kanyang katawan sa online site para magkaroon ng pera. Pero nakapag-decide na si Kylie para hindi na rin magbabayad ang kanyang ina sa kanyang college tuition. Tumawag din siya sa kanyang ina at nagsinungaling na natanggap siya sa scholarship program kaya hindi na niya kailangang magbayad para sa tuition. After nito ay sinundo na siya ni Gary, siya ang CEO at founder ng website na Girl House. Sinabi nito kay Kylie na hindi basta-basta nahahack ang kanilang website. Hindi rin daw malalaman ng mga viewers ang kanilang mga pangalan at ang lugar kung nasaan ang Girl House kaya safe ang mga babae dito. Sa bahay ay nakilala niya si Steve, ito ang nag-aasikaso ng mga security cameras sa loob ng bahay. Nandito rin si Kat at sinabi nitong maraming camera sa loob ng bahay kaya pwede silang panuorin ng kanilang mga viewers 24/7. Pinakilala din siya ni Kat kay Devon, ang pinakasikat sa loob ng bahay. Si Janet na kasalukuyang nagpe-perform sa kanyang viewers. Si Heather na pinaka-wild at maingay sa loob ng bahay. At si Mia na girlfriend ni Kat. Kinagabihan ay nagsimula na si Kylie na mag-perform sa unang pagkakataon. At nanonood din sa kanilang mga laptop ang mga babae pati na rin sina Gary. Nanonood din ang magbarkadang sina Alex at Ben, sinabi naman ni Ben kay Alex na matagal na niyang kilala si Kylie at crush niya rin ito. Nang magsimulang tanggalin ni Kylie ang kanyang damit ay tumaas ang kanyang viewers at rating na ikinatuwa naman ni Gary. Natuwa naman si Kat sa early success ni Kylie at sinabing makipag one-on-one chat kay Loverboy sa kasunod niyang livestream dahil regular viewer nila ito. Si Loverboy naman ay nasa kanyang basement at dito natin makikita na ine-edit niya ang kanyang sarili kasama ang iba pang mga babae sa loob ng bahay. Nang gabi ring iyon ay palihim na pumasok sa loob ng bahay si Anna. Dati rin siyang performer sa loob ng bahay pero tinanggal siya ni Gary dahil gumagamit ito ng pinagbabawal na gamot. Humarap din si Anna sa camera at nakiusap kay Gary na tanggapin na ulit siya dahil hindi na siya gumagamit ng gamot. Nang makita naman ni Gary na mataas ang engagement ni Anna nang makita ito ng mga viewers ay pinayagan na rin niya ito. Habang naliligo naman si Kylie ay pinapanood siya ni Loverboy at nag-i-imagine pa itong hinahawakan niya si Kylie. After nito ay lumapit si Loverboy sa isang manikin at sinimulan nitong halikan. Pagkatapos ng klase ni Kylie ay in-invite siya ni Ben para kumain at pumayag siya dito kaya binigay niya kay Ben ang kanyang number. Umalis na rin si Kylie para makipag one-on-one chat kay Loverboy. Maghuhubad na sana siya para dito pero nagulat siyang ang gusto lang nito ay makipag-usap sa chat. Habang nag-uusap din sila ay nag-text sa kanya si Ben para makipagkita sa kanya kaya tinapos na niya ang pakikipag-usap kay Loverboy. Pero bago ito mag-offline ay nag-send muna ito sa kanya ng picture. Para hindi ma-offend si Loverboy ay sinabi niya ditong attractive ito para sa kanya na ikinatuwa naman ni Loverboy. Habang nagde-date sila ni Ben ay pumunta naman si Anna sa kanyang kwarto para tingnan ang kanyang laptop at dito nakita ni Anna ang picture ni Loverboy. Pagkatapos ng kanilang date ay napanood kaagad ni Ben si Kylie na nagla-livestream at pinapakita ang katawan nito na kinalungkot ni Ben. Kinabukasan ay nag-aayos si Loverboy ng wires at nadidistract siya sa legs ng isang babaeng nagtatrabaho sa company. Nilapitan siya ng babae at sinabing bastos siya pero sinampal niya ito. Habang naglalakad sina Ben at Kylie ay dito na inamin ni Ben na alam niya kung anong ginagawa ni Kylie para magkapera. Hindi niya gusto ang ginagawa ni Kylie pero ayon naman kay Kylie ay ito lang ang paraan para makapag-aral siya nang hindi na nahihirapan ang kanyang ina sa pagtatrabaho para lang matustusan ang kanyang pangangailangan. Nag-promise siya kay Ben na hindi naman siya magpapagalaw sa kanyang mga viewers kaya nagkasundo na rin ang dalawa at itinuloy ang kanilang relasyon. Hinahanap naman ni Loverboy si Kylie dahil obsessed na siya dito pero hindi niya makita si Kylie. Nagtatanong din siya sa ibang mga babae sa loob ng bahay pero niloloko lang siya ng mga ito. Pagkalipat niya ng camera ay nagalit siya nang makita niya sa isang bulletin board ang kanyang picture na sinend niya kay Kylie kaya nagalit siya dahil dito.
Kaya sinimulan niyang i-hack ang website ng girl house at i-track kung nasaang lugar ito. Pagkabalik ni Kylie sa bahay ay nakita niya ang picture ni Loverboy kaya tinanggal niya ito. Nag-open din siya ng laptop at nakita niya ang word na not nice. Sa kasunod na umaga ay pumunta na si Loverboy sa girl house technical team facility at sinimulang patayin ang mga tao sa loob. Hinostage din niya si Gary at kinuha ang cellphone nito para malaman ang location ng mismong girl house. Pumunta kaagad si Loverboy sa lugar at pinatay si Steve na sinubukan siyang pigilan na makapasok. Wala namang magawa si Gary kundi panoorin lang sa CCTV camera ang mga ginagawa ni Loverboy. Ginamit ni Loverboy ang cellphone ni Gary para makapasok sa loob dahil may access ito sa buong bahay. Una niyang nakita si Anna na gumagamit ng bawal na gamot. Sinugod niya ito para ihampas sa sahig at pinatay si Anna gamit ang tali. Si Devon naman ay nasa kanyang kwarto para maghanda na sa kanyang online show at si Alex ang kanyang customer sa mga oras na ito. Habang nagsasayaw si Devon ay napansin ni Alex na may lalaki sa likuran nito. Pero nang tingnan naman ni Devon ay wala ang sinasabi ni Alex. Tinapos na rin nila ang session dahil akala ni Devon ay pinaprank lang siya nito pero pagkapatay niya ng laptop ay dito na niya nakita ang sinasabi ni Alex. Nakikita pa rin naman ito ni Alex sa ibang camera kaya tinawag niya si Ben para ipakita kung ano ang nangyayari. Nang malaman nilang hindi ito prank ay tumawag kaagad si Ben kay Kylie pero nasa loob naman ng bag ni Kylie ang kanyang cellphone kaya hindi niya ito nasagot. Tumawag din si Alex sa 911 pero hindi siya matulungan ng mga ito dahil hindi niya masabi kung anong location ni Devon. Pinahirapan ni Loverboy si Devon at pinakita pa nito sa livestream na hinahati niya ang mga daliri ni Devon gamit ang axe. Ang ibang viewers din mula sa iba't ibang lugar ay natatakot na sa kanilang napapanood pero wala silang magawa para tulungan si Devon. Bago umalis si Ben ay inutusan niya muna si Alex na i-hack ang system ng girl house para malaman nila kung nasaan ang location nito. Sina Heather at ang boyfriend naman nito ay walang kaalam-alam na may killer na sa loob ng bahay at nakuha pa nilang maglaro ng injection game. Nanonood lang sa kanila si Loverboy pero nang makita siya ng lalaki ay sinugod na niya ito at pinatay. Habang si Heather naman ay nilagyan niya ng tape sa mukha. Nang marinig ni Janet ang ingay sa kabilang kwarto ay tiningnan niya ito at dito niya nakita na patay na si Heather dahil sa suffocation. Sinubukan ding tumakbo ni Janet pero naabutan siya ni Loverboy at pinahirapan siya nito. Tinanong ni Alex si Devon kung anong location nila pero dahil injured na ang kanyang kamay at daliri ay hindi na nito magawang makapag-type. Si Loverboy naman ay iniwan na si Janet at pumunta kay Mia na ngayon ay gagamit ng sauna room. Pagkapasok ni Mia ay nilagyan ni Loverboy ng crowbar ang pintuan ng sauna at sinira din niya ang heater. Nang maramdaman na ni Mia na tumataas na ang temperature ay sinubukan na niyang lumabas para i-check ang heater pero dito na rin niya nalaman na nakalock na ang pinto. Kumuha siya ng bato sa loob para basagin ang salamin ng pinto at nagawa niyang matanggal ang crowbar. Nang makalabas na siya ay agad siyang pumunta sa pool pero dito na siya sinundan ni Loverboy at pinatay siya nito gamit ang sledgehammer. Nang marinig ni Kylie ang sigaw ni Mia ay dito na niya nalaman kung ano ang nangyayari kaya nag-send siya ng email kay Ben pero hindi naman ito nag-send. Dito na rin niya nakita sa ibang CCTV camera kung ano ang nangyari sa ibang mga babae. Kaya binasag ni Kylie ang camera para hindi malaman ni Loverboy kung nasaang kwarto siya. Si Ben naman ay nakarating na sa dorm ni Kylie sa school para tanungin si Liz kung alam ba niya ang location ng girl house. Pero hindi rin ito alam dahil hindi nabanggit ni Kylie sa kanya. Si Kylie naman ay pumunta kay Kat at ginising niya ito para ipaalam kung ano ang nangyayari. Nang makita nila sa monitor na nakapasok na si Loverboy ay hinaraan nila ang pinto pero masyadong malakas si Loverboy kaya nakapasok pa rin ito. Nakaalis naman si Kat habang si Kylie ay na-corner ni Loverboy para hawakan ang kanyang katawan. Buti na lang ay bumalik si Kat at hinampas ng bakal si Loverboy. Kinuha din nila ang cellphone at umalis para magsumbong kay Big Mike, pero bago pa man makapag-react si Big Mike ay sinugod na siya ni Loverboy. Pinatay din ito si Kat sa pagpukpok sa ulo nito gamit ang martilyo. Tumawag naman ang mga pulis kay Ben para sabihin na nalaman na nila ang location ng bahay at papunta na ang mga ito sa lugar para ma-rescue sina Kylie. Nang makita ni Kylie si Devon ay inakit na niya itong lumabas pero ayaw ni Devon at nag-request sa kanya na patayin na lang siya na hindi naman sumang-ayon si Kylie. Nang lumabas naman si Kylie para humingi ng tulong ay nagpakamatay na si Devon gamit ang plastic bag. Pumunta na rin sina Ben at Liz sa lugar dahil sinabi ni Alex na si Kylie na lang ang natitirang buhay sa girl house. Naghabulan sina Kylie at Loverboy sa labas pero bumalik naman si Kylie para magtago sa utility room. Tinanggal ni Kylie lahat ng saksak ng camera para hindi malaman ni Loverboy kung nasaan siya dahil nakuha ulit nito ang cellphone ni Gary.
Nag-iwan lang siya ng isang camera para ipakita kay Loverboy kung nasaan siya. Dito niya balak lumaban gamit ang stick ng bilyar para gamiting pangpatay kay Loverboy. Ginamit niya ang night mode ng camera para makita ang kanyang paligid at nang bumaba na si Loverboy ay sinaksak niya ito ng stick. Pero nang aalis na siya ay naabutan siya nito at sinubukan na siyang patayin. Nagawa naman niyang makuha ang camera at ginamit niya ito sa pagpukpok sa ulo ni Loverboy. Nang makakuha na rin siya ng pagkakataon ay pinatay na rin niya ito at lumabas na ng bahay. Dito na niya nakita sina Liz at Ben na kakadating lang at kasunod din ng dalawa ang mga pulis na late na naman sa action. Dito na rin nagtatapos ang movie na Girl House. Maraming salamat sa panunood.